PDEA nagbabala sa publiko laban sa tuklaw cigarettes. Ito yung mga napapanood natin sa balita, partner. Nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA laban sa bagong uri ng sigarilyo na tinatawag na tuklaw cigarettes matapos maiugnay ito sa mga kaso ng seizures, hallucinations at psychotic episodes sa mga kabataan. Ayon kay PDEA spokesperson Joseph Kalulot, ang naturang sigarilyo ay gawa sa Nicotiana rustica, isang uri ng tabako na may 9% nicotine content, mas mataas kumpara sa 1 or 3% na karaniwang tabako na ginagamit sa regular na sigarilyo. Natagpuan ang tuklaw cigarettes sa mga lugar gaya ng Palawan at Taguig at may kumakalat na viral video na nagpapakitang ang ilang kabataan ay nawawala sa sarili matapos gamitin ito. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ng PDEA kung saan ito nagmula at paano ito naipasok sa bansa. Wala pang tiyak na datos tungkol sa pinagmulan nito, ngunit hindi inaalis ang posibilidad na may sindikato o organisadong grupo sa likod ng distribusyon, lalo na may indigasyon ng pagkalat ng sa mga rehiyon tulad ng Mimaropa. Nagsasagawa ang PDEA ng backtracking investigation at hinihintay na lamang ang final laboratory test upang maisumite ang ulat sa Dangerous Drugs Board. Mula rito, inaasahan ang paglabas ng mga regulasyon upang opisyal na ipagbawal ang tuklaw cigarettes alinsunod sa International Advisory ng Commission on Narcotic Drugs o CND noong 2021. Hinikayat ng PDEA ang mga magulang at lokal na pamahalaan na maging mapagmatsyag, lalo na ang produktong ito ay karaniwang inaalok sa mga kabataan at ipinapakalat sa social media. Mga partner, eto pa partner, meron tayong ipipin na video, basahin ko lang ito. No? Iba yan, partner. Ketori yan, partner. Iba Ketori na yan, partner. Partner, ito, no? Kung matatandaan natin, yung may malawak na kampanya noon, nung panahon ni DOH si Flavier. Naalala niyo si Flavier? Juan Flavier. Ang tindi nung impact nun sa mga tao na yung Yossi Kadiri, yung mga ganyan, no? Yung ang tindi talaga na impact nun. Malaki yung hindi nila basta yung bawal yung sigarilyo, walang ganun eh. Yung nangampanya sila na positibo, 'di ba? Nakakadiri ka pag nagsigarilyo ka. Tapos wala po ngayon eh. Napansin niyo ba meron pa mga kampanya ngayon? Wala na. Walang slogan na gano'n. Tapos nakikita mo yung mga kabataan na instead na minahala nila yung sigarilyo, meron pang alternative, yung vape. So yung kultura ng kabataan ngayon, wala hindi nakakadiri na magyosi, nakakasosyal, 'di ba? Yan yung galing tayo diyan nung mga ako kasi kaya hindi ako nakapagyosi kahit lahat ng kaklase ko. Wala kasi akong pambili. Ibig sabihin nagsisimula pa lang ako, nanghihingi na eh. Kaya na-discourage ako kasi wag na lang kasi putya hindi ikaw maliit ako noon eh. Yung pinakabata ka pala, hindi pinakamaliit. Pinakabata ka sa grupo, ikaw yung huling bibigyan, 'di ba? Kasi ganun yun, ako pinakabata dun sa klase kaya na-discourage ako. Eto po, ang ganda nun eh, ang dami na-discourage na magyosi kasi nakakadiri. May kampanya na nagyoyosi ka, hindi ka bagay sa amin. Parang ngayon po nawala eh. Bahala na kayo mga bata. Sa isang banda, sinasabi natin yung mga bata, wala pang kakayahang mag-isip. Pero wala naman tayong kampanyang ginagawa para sabihin sa kanila na masama ang magyosi. Hinayaan na lang natin. Hinayaan na lang natin na meron doon sa mga yosi na
nakalagay ng ano nakalagay na mga sakit. Cancer. Oo, ganun. Pero iba pa rin yung napapanood mo na, 'di ba? Yossi Kadiri ka. Maya't maya nakikita natin 'yan. Sa Isa television. pa, yung vape mismo, hanggang ngayon wala nagsasabi na ito ba yung masama o hindi. Parang pinagtatalunan pa nila na mas mabuti to sa sigarilyo. Kaya talagang ganun ba? Maganda pala yung vape, wala palang masama yan. Try na natin. Yung mga nagbe-vape, malamang nakabataan na nagsimula sa vape, tapos matitikman nila, may tuklaw pala, mas maganda to. Dito na tayo sa tuklaw. Kasi iba yung tama di ba? Nag-hallucinate sila Tapos pag hindi na sila nakontento diyan, yun na yung baka gate drugs to papunta sa mas mataas. Yun ang delikado, partner. Nawala na sa atin yung talagang discouragement dito sa mga bisyong ganito, partner. Yung parang tuklaw ba to, partner? Tuklaw vape. Cigarette. Cigarette? Tuklaw cigarette? Nakikita ko yun sa video, partner, na pag buhot niya, no? Pagkatapos yun, nangingisay, parang nagkaroon ng tawag yun, may sakit. Oo, parang nangingisay siya. Ang nakikita ko dun, partner, yan ay isang parang klase ng droga. Baka yun ay ginagawa nila ay parang eksperimento, no? Experiment, at sinusukat nila kung ano yung tama doon. Ineksperimentuhan yung mga kabataan, yun ang nakakatakot din, partner. Overdose siya, overdose. Oo, overdose. No? Parang, oy, teka lang, yan nangingisay, partner. Nakikita nyo sa video, akala mo, baliw na siya Oy, parang napapanood natin sa ibang bansa na pagkatapos magdroga, nababaliw. Parang ganun yung epekto. Ibig sabihin, malakas ang tama niyan. Hindi biro, hindi yan ordinaryong parang sigarilyo lang. Partner, tanong ko lang. Parang may nakita ko sa Senado niyan, may hawak na mikropono. Ganyan na ganyan din Ganun yung yung nagngangalang Aquino, di ba? Baka naman rin yan, nagtoklaw din yun. Yung ako ba ni Cory? Parang ganyan din yun ganyan na ganyan, di ba? Nagkaganon sa Senado? Oo, iwan natin. Nag-hysterical, Padre Bads, natuklaw yun ng sama ng loob ata Oo, tuklaw ng sama ng loob. Ito, alam niyo po, nakakatakot ito pag mapabayaan ng ito ng gobyerno. Ito yung masaklap ngayon. Dahil ang gobyernong Marcos, hindi talaga nakikita natin yung pagkakamay na bakal. Minsan, hindi man siya nagagalit sa mga kriminal, mga durugista. Kaya ang resulta, inaabuso ang taong bayan. Kumbaga yung bida ngayon, mga kriminal. Ang bida ngayon, mga durugista, na para bang pag gumagawa sila ng masama, gumagawa sila ng hindi kaaya-aya, ay okay lang at hindi sila natatakot. Dahil alam nila yung nakaupo sa gobyerno ngayon, hindi man napagalitan sila. Unlike kay former President Duterte, pag nagbitaw ng salita, may kasamang mura at may kasama pang banta, pagbabanta. At saka pag nagsabi yun, talagang mangyayari. Yun ang kulang ngayon, mga kapartner. Kasi partner, na-experience Kasi partner, dito, ako, experience ko dito sa Davao, no? Bakit wala masyado mga batang ganyan? Bagamat hindi totally wala, hindi 100%. Pero menos dito sa Davao City o kahit na sa Davao Region, ang katulad yan, mga kabataang nalululong sa ganyang klaseng droga. Itong tuklaw nga, partner. Bakit? Kasi sa pamumuno na rin yan, partner, tama yung sinasabi ko kanina. Tama yung sinasabi mo kanina na dapat itong gobyernong ito tutukan itong mga illegal na droga na makapasok, na huwag makapasok sa ating bansa. Yan, partner KPL, diretso na tayo sa issue number 3, konektado rin nyo ito. Issue number 4, yung video, may video. Yung video na ipi-play mong video. Partner, Sige, partner. hindi pa nga ako nagko-comment Ay, wala. Sige. Nandiyan ka pala. Akala na tutulog ka Itong Pagkatapos itong pangyayari, itong pangyayari mga partner na panood nating video na ito pala ay napag-alaman ngang dahil dito sa tuklaw na sinasabi na beef ba to? Oo. Hindi nga natin alam. Hindi ko nga alam kung vape yan o sigarilyo parang talaga. sigarilyo lang na inaabot Parang gano'n Tuklaw cigarette ang tawag nila dito, no? Oo.
nang mapanood ko ito noon, hindi agad ako nakapagkomento. Actually, ilang araw ko na ito napanood eh. Pero ang naalala ko dito, yung kapitbahay namin na may edad na siya pero ano nga, may sakit siyang tipos. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog, yung tipos. Nangingisay po yun, katulad nito. Tipos din. Hindi, Oo. ano yun? Epilepsy. Epilepsy ito, partner. Oo. Epilepsy. yun nga, Oo. epilepsy kaya tipos sa waray. Oh. So, ganyan na ganyan kasi kalaro ko yun eh. Bata lang ako noon, siya may edad na kaso nga lang, medyo alam niyo may something siya. So, habang kasalukuyan kami naglalaro ng yung tawag nun, yung guma, o kaya yung text. Bahay-bahayan. Hindi. Text noong araw. Bigla na lang siya natutumbat ng hingisay katulad niyan. Akala ko ganun. Yung pala, ito na nga may balita na ito daw ay tuklaw sigaret. Sabi ko, naalala ko, sabi ko, bakit ganito na pala ngayon, no? Ka-high-tech, ganito na pala talaga kataas ang mga content ng ganitong klaseng sigarilyo. Biruin mo, mapangisay ng ganyan klase yung tao, samantalang dati naman makikita lang natin yan kung may sakit. So ibig sabihin, napakalaki or napakatapang ng karga nitong Mataas. mataas ang karga nitong itong sigarilyo na ito. Isa lang po ibig sabihin nito mga partner, sa totoo lang, hindi man tayo doktor, pero ayon sa mga narinig natin, every foreign object na ipapasok natin sa ating katawan, may malaking resulta po yan na hindi po natin basta agad nararamdaman. Ngunit ito, mabilis. Kasi ang sigarilyo, mga kapartner, Parang alam segundo naman po lang natin. yun, Oo. Ang sigarilyo kasi na natural, kumunga ito sa kasanayan na ng tao, ang epekto nito matagal, pero cancerous po ito dahil pito na mga masasamang foreign object ang rekado ng sigarilyo. At ito ay puro cancerous. Biruin mo, usok ng sasakyan, yung panglinis sa inidoro, yung pantunaw ng plastic, yung mga yun. Muriatic, no? Oo, andun yun, rekado yun ng sigarilyo. Pero ito, mas matindi pa dyan. So, kahawig na kahawig kaya ito mga kababayan o mas matindi pa ito sa mga ipinagbabawal na illegal na droga? Kasi mas mabilis ang kanyang epekto eh. Correct. Ito, di ba? Ang isa pa na nakikita natin dito mga partner, bakit ganito na ngayon kalakas ang loob ng mga tao? Dahil kaya mga partner, dahil may pronouncement yung dati nating nakaraang PNP na sinasabi nila, yung mga tao daw na nagtatrabaho para makatuloy-tuloy ng pagtatrabaho at hindi tablan ng antok, nagpapadagdag ng oras, kailangan nilang mag-take ng ganitong mga droga. So, ito yung masakit na isipin kasi yung panahon ni Tatay Digong, hindi naman sa takot tayo na parang natakot lang tayo, kundi disiplinadong takot na wag mong susubukan gumamit ng ganyan dahil Sisira buhay mo. masisira ang buhay mo diretso at talagang mayroon kang kalalagyan. Yun nga ay ang pinakamabilis, magandang kalalagyan yan, pinaghandaan ni Tatay Digong, yung rehabilitation center. Ngayon, wala eh. Wala, partner, kaya nakakalungkot talaga itong ating administrasyon ngayon. Wala po talagang malasakit dito, lalo na sa mga ganitong partikular. So ito na nga, tama nga lang din itong ating topic ngayon, napapanahon ito, kasi nga, sa mga kabataan, di ba, dito magmumula ang pag-asa ng ating bayan. Partner, Galing. itatama lang kita, hindi tayo takot nung panahon ni Tatay Digong. Yung mga drugista, yung mga drug lord, at yung mga drug pusher ang takot. Kasi tayo tuwa eh, partner. Tama. Hindi, ang sinabi ko lang din naman, Pero kung turubista si Bemar, takot talaga siya. may tayo, yung takot na yung tawag nun, yung Partner, may nagkakaunawaan tayo, pero tinatama lang natin sa mga nanonood na ang takot kay Tatay Digong talaga yung mga drugista, Mga masasama. pusher at drug lord. Partner. Oo. Correct.